First Thessalonians chapter 4. Okay, gi-request ko ang mga babae ang magbasa First Thessalonians chapter 4, verse 13 until verse number 18. Mga lalaki, Revelation chapter 19, 11 to 16. Ano ang mga lalaki? Revelation chapter 19, verse 11, umpisa 11 hasta sa verse 16. Okay, mga babae, ano inyo? First Thessalonians chapter 4, verse 13 until verse 18. Sige, basa. Mga babae, verse 13, begin. But I will not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if you believe that Jesus died and rose again, even so them also which believe in Jesus will not be in. For this say that we with the word of the Lord, that we which are alive and remain upon the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17. Then we which are alive and remain shall come out together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Amen. Thank you, ladies. Now, mga lalaki, chapter 19, verse 11. Ready? Read. Let's go to the Lord, behold the white horse, and he that sat upon me was full of faithful and true, and in righteousness and God and made water. His eyes were flaming fire, and his head were being crowns, and I lay with him, that no one knew but he himself. 13. And his name is called the Word of God. And the armies were in heaven following on bright horses, rolling behind him, white and clean. 15. And out of his mouth goeth a sharp sword, that reaches to my nations, and he shall rule them with rod of iron, and he will rule on the earth. Winepress of firstness and wrath of Almighty God. 16. And he hath his word and his life. A name written, King of Kings and Lord of Lords. Shall we pray? Lord, salamat kaayo sa ining nga gabi. Thank you, Lord, nga kami may oportunidad nga makatuon, makabasa, makapamati sa imong pulong. Salamat, Lord, nga makatingog kami karon sa pag-Bible study. Amon gihangyo ikaw, paagi sa balaan nga Espiritu, nga mo magapainsindi sa amon, magahatag langit nun nga kaalam. Kay kung kami lang, Lord, hindi kami makahangop sini. Gani, ginaagda namon ikaw, Lord, nga ikaw hatag sa amon sing Holy Spirit, nga mo, Lord, ang amon author and guide. Be with us tonight and help us nga mag-enjoy sa imong pulong karon nga gabi. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. Salamat. Magapungko kamo palihog. Now, aton nga topic is all about rapture versus second coming. Alright? So, isa-isaw na to, ano ang ila kaibahan? Ano ang ilang difference? Pareho bala ang rapture? Isa lang sila sa second coming? Okay, by the way, wala rapture ka mabasa sa Bible. Biskan i-Google Map mo dira o i-chat GPT mo dira, mag-word search ka,
wala ka gid makita nga one word nga rapture sa Bible. But the principle is there. Ang the word rapture, ang principle is, okay, caught up. Amo na sa 1 Corinthians chapter number 15. Dito na ang principle nga sakmiton, dagiton, sakgawon, kuhaon, ano pa? Ano pa ang meaning sang caught up? Okay? Kalitan. Amo na siya. Dagiton. Amo na siya ang rapture. Rapture. So, dira nato na ginkuha nga principle. Now, dapat maintindihan nato kung ano ang kaibahan sa ilang nga duwa. So, kung di ka mag-apply sa rightly dividing, abi mo isa lang. Abi mo nga ang rapture kag second coming, isa lang. In fact, may mga lesson nga nagabutang nila bad, second coming nakabutang, pero ang ginatumod, rapture. No? So, iba, makonfuse ka. That's why, nga importante yun ang rightly dividing. Para mabalaan natin kung ano ang ila kaibahan. Okay? Mga abyan. Otherwise, kung di nato utod, intindihon, di ta magamit o rightly dividing, makonfuse kita, mahulog kita sa confusion. Malibog. Isa na to, gi-combine na to ang second coming kag rapture. Now, first of all, atong i-consider anang ginatawag nga program. Program. Ano ang program? Okay? Now, tandaan nato, dalawa ka klase ang program. Number one, okay? Mystery program. Okay? Mystery program. Number one nga klase sang program sa Ginoo is mystery. Kag kining mystery program, mga utod, para ni siya sa body of Christ. So, ibutang nyo gid permi sa inyong isip. Pag sinabing mystery program, para na siya sa body of Christ. Sino gani ang member sa body of Christ? Mga believers nga na-save sa gospel of the grace of God. Tama? Ang mga believer nga nagpati sa gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kag ang na-member sa body of Christ, hindi lang Israelite, hindi lang po Gentile. Ang na-member sa body of Christ, Gentile, both Gentile, kag Diyos nga na-save karon sa aton nga gospel, member sa body of Christ. Now take note ha, ibabrad ang local church ha. Hindi siya local church. Ang body of Christ, church na siya, na member sa body of Christ, invisible. Hindi makita. Kag si Jesus Christ ang head. Alright? So klaro. So may duha ka program. Okay? Program. Okay? Pangalawa, ang second coming mga utod, ang second coming, okay? So, may ara na ta idea. Ini siya, prophetic program. Okay. Prophetic program. By the way, katuan na kita dito sa mystery program, Ephesians 3:9. Ephesians chapter 3 verse 9. Hambal ni Paul, chapter 3 verse 9. Tandaan nyo ni nga mga verse, pwede ka mo mag-take note. Ephesians 3 verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery. Take note. Fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God. Take note, ini nga mystery gintago dira sa Dios, who created all things by Jesus Christ. So ang mystery gintago sa even before, even the beginning, at the very beginning, why ni nabalaan sa iban nga tao? Nakatago ni. Kakabalo kita, nga gin-reveal lang ni kay Apostle Paul. So, ining mystery program sa panahon ni Apostle Paul. Okay? Sa body of Christ. Samantala, ang prophecy o second coming, prophecy program, prophetic program, ano siya? Acts 3:21. Acts chapter 3. Acts chapter number 3.
chapter 3, verse number 21. Verse 21, Acts 3:21. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God hath spoken, take note, hath spoken, ginhambal, by the mouth of all His holy prophets. So, paano ginhambal? Paano ginpabalo? Paano gin broadcast or ginwaragwag? Ini mga abyan, okay? Holy prophets since the world began. So gigamit ang mga holy prophets nga ini mga utod nga program ginpahibalo na since the world began. Gipropesiya, gintagna, even the world began, since the world began. So kaning prophetic program mga utod is since the world began. Kag ini siya for Israel, Islas, Diyos. Okay? Ang second coming, tandaan na to, ano kaibahan nila? Ang rapture, mystery program. Ang second coming, prophetic program. Ang mystery program o rapture, para sa body of Christ. Tama? Ano pa Brad? While ang second coming, na propesya na, since the world began, kag ini siya para sa Israel, para sa Hudyo. Wala labot ang body of Christ. Nakuha nyo? Hindi ka mo maglibog. Okay, ang second coming, para lang din sa mga Hudyo, para sa Israel. While ang rapture, para sa body of Christ. Although may mga pipilaguro diri, mga utod, nga masali diri sa second coming, pero majority diri, ang audience, Hudyo. Israel. Ang audience diri, Israel, primarily Israel. While ang mystery program o rapture, body of Christ. Okay? Now, pumatsyag mga utod. Diri, nakita yung kaibahan? Majority diri, Hudyo. Ano ang majority diri? Gentile. Kaya makabalo man kita nga ang Gentile, mas damo kaysa Hudyo. Tama? Pila lang ang population sa Israel? Subong, currently. Pila? Sino kabalo? Ang recent nga population sa Israel karon. Gamay lang. 13 million. 13 million. 13 million lang sila. Apil na mga bata. Tanan na, apil mga bata. So compare sa Gentiles, perti kadamo Gentiles, tama? So majority sa body of Christ, Gentiles. Majority diri sa prophetic program sa second coming is Hudyo. Hudyo. Mga kabiyanan. Okay, kasi Israel na sila. So, lantaw na to sa program, rapture versus coming. Ang rapture, nabilong siya sa mystery program. Ang ano, Brad? Ang second coming, nabilong siya sa prophetic program. So, ayop, hindi kita ma-confuse nila. Number one pa lang. Amen? Okay, next. Number 2. Okay, the place. The place naman. Okay. Ang rapture, ibasa kayo na sa mga babae. Okay, look at verse 17. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 17. Ang gimbasa sa mga babae kayo na, atong nga verse, nagahisgot sa rapture. Ang gibasa sa mga men, nagahisgot siya sa second coming. Kung inyo to naintindihan. Now, balik kita dito sa 1 Corinthians chapter 4. Look at verse 17. Umpisa na verse 16. For the Lord Himself, si Jesus Christ, shall descend from heaven, manaog sa langit, with a shout, with the voice of the archangel, may boses, may tingog sa archangel, and with the trump of God, may trumpita sa Diyos, and the dead in Christ shall rise first. So, itong atong mga nauna sa aton, nga mga Kristohanon, nga namatay, nga mga luwas, sila una ang mabanhaw. Banhawon sila. Okay? Ang balik Kristo. Mabuhi sila liwat. Dead in Christ shall rise first. Pagkatapos sa mga patay, verse 17, then we,
hambal ni Paul, we, including himself, which are alive, and remain, shall be caught up. Arin na kanina. Hindi pala to sa Corinto ang caught up, sa Thessalonians gali. Shall be caught up together with them in the clouds. Sinunang with them. Amo na tong mga upod ang patay, upod si Jesus Christ, kag possible ang with them ra upod ang mga angels. Okay? So niya caught up together with them in the clouds, sakmiton, dagiton, kuhaon, dito sa clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Alright. Now, diin ang place sa mga body of Christ during rapture. Hambal sa verse 17, meet the Lord. Meet the Lord. Diin? In the air. So, klaro. Nasa rapture, ang meeting place sa mga Kristohanon, sa mga luwas, dito sa air. Diin nga air, kahawaan. So, maybe, dira naghahalin ng ulan. Inang dira gaumpisa ng cloud sa bagyo. Possible dira. Okay? Kay kung lang taon naton, hambal ni Paul, may third heaven. And I believe ang third heaven, amutong langit. So kung may third, may second, may first man. So maybe first heaven, kana dira alapaap, amo na kapaghawaan, kapanganuran. Okay? So klaro. While ang second coming, diyan ang place. Alright. Second. Diyan ang second coming matabo. Okay, basahon ta ang Zechariah 14:4. Zechariah 14:4. Zechariah. Atras lang gamay sa Malakay. Chapter 14, verse 4. Verse 3, then shall the Lord go forth and fight against those nations, as when he fought in the day of battle. Verse 4, and his feet, take note, tandaan nyo, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem, on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. Okay. Now, according sa aton ginbasa, mga utod, hambal sa Bible? Okay? Christ, okay, return on earth. Nag-mention siya earth. Kag specifically, sabi niya, Mount. Ano nga Mount? Alright. Olives. Diining Olives, Mount Olives. Dini siya. Sa Davao. Sa Surigao. Then, Israel. Klaro, Brad? Sa Israel ni, ang Mount of Olives. Kag ang Mount of Olives, dito siya nagkayab. Dito siya nagkayab. Ipatawag niya ang iyang mga disipulo, gihambalan niya, tapos dugay-dugay, nagsaka, kagikaon siya sa panganod. Amo to sa Acts chapter 1, nga nagtanga dito ang mga disciples si Jesus Christ, tapos dugay-dugay, may nagpakita duha ka lalaki, nagsuksok sang puti. Sila niya nga, pirmi ka mo o nagtangla ka mo dira sa langit. Ang Diyos nga nagkayab, amo man ang Diyos nga magbalik. Amo na. So, kung diin siya nagkayab, dito man siya magbalik. So, kaya nagkayab siya sa Mount Olive, sa second coming gali, dito man siya mag-touchdown. Dito siya ito magtupa. Mag-touchdown, gid ang iyang feet. Ang kaibahan sa rapture, kag second coming, sa rapture in the air. Meet in the Lord in the air. Di siya mag-touchdown. Klaro? Hindi siya maghugpa.
si Jesus Christ, dira lang sa kapanganuran. Ang mga believers, ang mga patay, ang magsugat sa iya. Pagkatapos sa mga patay, na Kristohanon, kita naman nga magbuhi, magsunod man sa mga patay. Dito sa kahawaan. While ang second coming, si Kristo mismo manaogid sa lupa. Manaog sa lupa. Subot silingon, hindi pareho ang rapture kag second coming. Iba ang place. Klaro? In the air ang rapture, Jerusalem, or in the earth or Mount of Olive, si Jesus Christ. Okay? Amo na ang aton nga lantawon. So dapat klaro na sa aton nga iba, mga utod, ang place, ang meeting place sa rapture, iba ang meeting place sa second coming. No, hindi pareho. So, base sa aton ginbasa. Verse number 4, and his feet, that is Jesus Christ, shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem. Okay. So, ara na siya sa Jerusalem na bilong ang Mount Olives. Mount Olives. So, damo mga simbahan karon. Damo mga sikta subong nga nag-claim nga diri daw nga area magbalik ang Dios. Diri daw magtupa amo ning Jerusalem. Oh. Dito sa may Sambuanga, katong may baksir karon dito nga si Jerusalem. Oh, may ara naman dito, kampo sa mga Rizalian nga may dako sila nga simbahan dito sa ibabaw ka bukid. Gitawag nila Mount Refuge, mga Rizalian. Kay amo daw to dito ang New Jerusalem. May New Jerusalem sa Surigao, may New Jerusalem sa Davao, may ara naman sa Zamboanga. Diyan gid ang tuod sini. Kay daghan ang Jerusalem sa Mindanao. New Jerusalem, isa lang ang tuod ara sa Israel. Amen? So iba ang program sa rapture, iba ang place sa rapture kag sa second coming. Now, kadto kita number 3. Kadto kita number 3. The purpose. The purpose. Okay, kamuayhan. Ano ang purpose sa rapture? Ngano may rapture? Nga kita i-rapture? Hello, ara pa ta? Ano ayan ba? Nganong may program, may purpose ba ng Lord? Nga i-rapture. Take note, hindi local church ang i-rapture ha? Ano ang i-rapture ba? The body of Christ. Hindi local church. Kay ang local church, possible ba hindi luwas dira? So ang ma-rapture, ang body of Christ. Kay tanan diri sa body of Christ, tanan dira saved. Pero sa local church, hindi ka makahambal nga tanan saved dira. Okay? Now, ano ang purpose? Nga may rapture. Sa rapture, ano ang purpose sa rapture? Okay, sige, aton lang taon, 1 Thessalonians 1:10. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. 1 Thessalonians chapter 1 verse number 10. Okay, basa tatanan. Ready? Read. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. So ano ang purpose? Sa rapture? Remove the church before the wrath. Ano daw? To remove the church or the body of Christ, BOC. BOC, to be specific, before the wrath.
before the wrath. Okay? So, mo't silingon, nga ang tuyo galing sa Ginoo, nga i-rapture ang body of Christ para hindi kita ma-appeal sa wrath to come. Ano ning wrath to come nga ginbasa naton? There is verse number 10. Future pa to deliver us from the wrath to come. Ano ning wrath? Tribulation period. Antichrist ang mag-reign. That's why mali ng teaching, Brad, nga pre-trib, mid-trib, kag post-trib. Kaya klaro ang Biblia naghambal nga i-rapture ang church before tribulation. Kaya tatlo mga utod ang teaching karon. Ang mga tawag pre-trib, mid, trib, kag post-trib. Ano talang ni? Tawag, tribulation mo silingon sina. Mid-trib, pre-tribulation means mag-rapture before tribulation. Amo nang before. Mid-trib, first 3.5 years daw, kay ang tribulation period, 7 years man na, ang 3.5 daw, dira pa daw ang rapture mag-abot. But silingon, partial tribulation. Gitawag nilang mid-trib. After sa 3.5 years, amo pa daw ang rapture. So, but silingon, ang Christian daw, ang body of Christ, maka-experience pa sang tribulation for 3.5. Amo na ang teaching sa mid-trib. Ang mas lala, ining post-trib. Kay pure yun 7 years, tribulation period, tsaka pa mag-rapture. Grabe, kalala. Mano na lang ta? Kung maka-experience pa man ito sa tribulation, anong hambal ni Jesus Christ? Comfort one another with His word. Amo itong hambal niya sa Thessalonians kanina, Brad? Na manaog si Kristo. Paano ang comfort daton diri kung gali, bisikan gani, sa mid-trib pa lang, budlay na ni. 3.5. Budlay na ni, ara na si Antikristo diri, tatakanay na ni 666. Kaya kung basahon mo ang Revelation, grabe ang kabudlay sa tribulation period. Ara na verse, basa takay na. Ano na lang, kung post-trib pagit, 7 years, solid 7 years, maka-experience ang Christian sa tribulation period. Why baldata. Pero klaro ang Bible. Amen? Praise God. Hindi na kita kasali dira. Hello, amen, Christians? Verse number 10, and to wait for His Son. Who is that? Jesus Christ. From heaven, nagahulat kita sa pagbalik sa aton Ginoo, whom He raised from the dead. Klaro kayo. Sino na? Gibanhaw, halin sa mga patay. Gibenson pangalan. Even. Take note. Underline. Even Jesus, which delivered us, hambal ni Paul, nga magluwas sa aton from the wrath to come. The wrath to come. Sino gusto diri mid-trib? May bayaw. Sige, kay palista ta na subong. Post-trib. Lalo na. Kumakon mo na. So, gapati kita mga utod sang pre-trib. Amen? Pre-tribulation. Nga ang rapture mag-abot before ang tribulation. While second coming, ano ang purpose? So, amo nang nami, kay before ang tribulation, kuhaon na kita sa Ginoo. Luwason na kita sa Ginoo. Hindi na kita i-allow nga maka-experience pa sa tribulation period. Kung sa imo, ganahan ka sa tribulation, sige, pabilin ka. Utod. Pero ako, gusto ko yung rapture. Amen? Rapture, gid. Now, second coming. Ang second coming, ano ang purpose? Ano ang purpose sa second coming? There is sa rapture to remove the church, the body of Christ, before the wrath. There naman sa second coming, ano ang purpose? Okay, sige. Dire kita basa kita. Revelation chapter 19. Revelation chapter 19. Tandaan nyo na yung mga verse para pwede nyo na i-share mga utod, mga parinti nyo, mga kilala ta, even pastor.
Ato pamangkuton kung ano ang kaibahan sang pamangkuton nato sila. Ano ang kaibahan sang second coming kag rapture para mabalaan nato ang ilang nga sabat. Amen? Oh, tandaan nato ni mga verse. Pwede nato ni ma-share. Chapter 19, verse 15 and 16. Revelation chapter 19, verse 15. And out of his mouth goeth sharp sword, that which is with it. He should smite the nations, and he shall roll them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. 16. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So sino na? Si Jesus Christ. Oh, nga halin daw sa iya nga bakba during second coming, magagawa ang sharp sword. With it he should smite the nations and shall roll them. Ano man na siya? Oh? Okay. Ari ang purpose. To roll. Okay? Sorry. To judge. To judge. Nations. To judge nations and okay. Basa pa diha, maklaro pa. Establish His kingdom. Alright. So ano ang second coming? To judge. Anong purpose? Sino ay judge niya? Mga nations. Okay? Mga Gentile nations. Mga nations nga gaagin sa Israel. Iyang i-judge. And after niya i-judge ang mga nations, i-establish niya kay amo ni utod ang entrance sa millennium. Okay? Entrance sa millennium. Kay ang second coming, mag-abot di siya sa katapusan sa tribulation. Okay? Sa katapusan nga period sa tribulation, amo na mag-abot ang second coming. So in between millennium kag tribulation, amo na siya ang second coming. Sayang, wala ta chart diri, pero makita na ninyo dito. So ano ang purpose sa second coming? To judge nations and establish His kingdom. So magkaiba. Nakita nyo, Brad? Iba ang rapture to, ano ganito, Brad? To deliver us from the wrath to come. Okay? While ang second coming, ang purpose ni Lord nga nagkari sa kalibutan, i-judge niya ang mga nations, kag establish niya ang iyang kingdom. Kagamo na siya ang millennial kingdom of Jesus Christ, the 1,000 reign of Christ. Okay, so klaro? Iba ang purpose, brother. Magkaiba sila sa purpose. Ang rapture, para sa body of Christ, giluwason niya. I-save niya from the wrath to come, ang body of Christ. While ang second coming, i-judge niya ang mga nations, kag-establish niya ang iyang kingdom. Okay, so i-erase ko na ni, para mano naton. Okay. Ano na? Number 4. Okay. Number 4 na kita. Number 4 is that peace versus punishment. Peace versus punishment. Nga peace versus punishment. Right. Again.
Ang rapture, ano ang rapture? Okay. Titus 2:13. Titus chapter 2, verse 13. According sa Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So rapture gyapon na. Connected na siya sa 1 Thessalonians chapter number 4, verse 16 to 18. So ano atong gipaabot? Amo ning ginatawag nato the blessed hope. Okay, the blessed hope. So ang rapture gali mga utod, ang rapture anong tawag diri? Para sa Christians, para sa body of Christ, ang rapture is comfort and yun. Ano ang pag-describe ta sa rapture para sa BOC, body of Christ? Ano siya? Comfort and blessed hope. Amen? Comfort and blessed hope. Sa gibasa kay na sa mga babae, sa verse 18, ang pinaka-final verse dito, sino niya? Comfort one another with these words. Amen? So ang rapture sa ato nga mga Christian, comfort. Comfort. Maghatag sa ato sang comfort nga sa pihak sa kabudlay diri sa kalibutan. Sa kalisod sa mga problema, natay comfort. Kag ina nga comfort, amo na ang pagbalik sa Ginoo. Amo nang ginatawag nato the blessed hope. What is the blessed hope? The rapture. Amen? Hindi ang aton blessed hope ang mga tao diri sa kalibutan. Ang atong material nga butang, hindi. Ang aton blessed hope is the rapture. That's why sining si Paul, sa atong gibasa brad sa Titus, looking, nagapaabot, nagahulat, nagalantaw kita. Ano atong ginahulat brad? Ginalantaw? For that blessed hope, ano na siya? The glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Oh. So, dugay na naging sulat ni Apostol Paul. Sobra na 2,000 ka tuig. Pero siling pa niya, blessed hope, coming, blessed hope. Si Paul, way manaabutan sang rapture. Napatay man si Paul sa, brad. Pero ang rapture, blessed hope gyapon sa iya. Kay pag nagbalik si Jesus Christ, ibanhawon man sa liwat. Kag maka-experience gyapon siya sang rapture. I mean nga, pagabanhawon siya. To meet the Lord in the air. Lahat ng mga member sa body of Christ, ala sa langit, mubalik sa kalibutan, isunuban sa bagong lawas, tapos magsugata sa Ginoo. So reunion na nato, buhi kag patay dito sa langit, dito sa kapanganuran. Amen? That's why amo na ang aton blessed hope. Amen? Ang iba nila blessed hope, makadaog lang ko sa luto. May kapitbahay kami, kada hapon gid siya. Ikaw di kami sa sunahan lang. Mano ka? Manguyadi, basi pa lang, taya tada ba? Basi pa lang. Kay impas gid tanan. So amo tang iya blessed hope nga pag nakadaog daw siya, blessed hope gid daw. Amo na nga gataya sa permi brad. So hindi na aton blessed hope, amen? Para sa mga empleyado, blessed hope nila ay salamat, may year-end bonus kami. Pero blessing yapon na. Pero atong pinaka-ultimate nga blessed hope, ang rapture. Amen? Ang rapture, kay why na ta problemahon, mga kabiyanan. Muna aton joy. That's why I hope excited kita. Amen? Muna hambal ni Paul, ang rapture, comfort, and blessed hope. Samantala, ang second coming, ano ay yan? So may idea ta. Opposite ang rapture sa second coming. Kung ang rapture para sa aton nga mga Christian, comfort and blessed hope, ano na lang, basahon ta chapter 19, verse 17. Nabasa ni sa mga men kay na. Revelation chapter 19. Revelation chapter 19. Ano ang gihamban ni John, Apostle John dre?
Revelation chapter 19. Look at number 17. Umpisa verse 17. And I saw an angel, hambal ni John, may nakita siyang anghel, standing in the sun, nagatindog sa adlaw. And he cried with a loud voice, saying to all the fowls, naghambal siya, may mabaskog siya nga tingog, to all the fowls, mga pispis that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God, that ye may eat the flesh of the kings. Amo na yung mga vulture siguro, kagapangaon sang karni, kapangaon sang mga patay. That ye may eat the flesh of the kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, mga patay na ni, and the flesh of horses, patay nga mga kabayo, and of them that sit on them, and the flesh of all men, mga unod nga mga bangkay sa tao, both free and bond, both small and great. Ano pa nakita ni John? And I saw the beast, mananap, and the kings of the earth and their armies gathered together to make war. May nakigira sila against him that sat on the horse and against his army, that is against Christ. And the beast was taken with him, the false prophet, upon ang false prophet, that wrought miracles, gahambal-hambal man, gahimo man sa milagro ni mga false prophets before him, which he deceived them that had received the mark, o nagbaton sang marka of the beast, and them that worship his image. These both were cast alive into lake of fire, burning with brimstone, and the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceedeth out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. So ano ni? Amo ni utod ang kaakig sa Ginoo sa bilog kalibutan sa mga tao nga against sa Ginoo. Mga tao nga hindi luwas. Okay? Nga makigira sa Ginoo, abi nila magdaog sila. So ano ang second coming? Ano ang ara diri? Wrath, war, kag tatlo, ka W. W. Sa second coming, wrath, ang kaakig sa Dios, ipahamtang niya, ipabatyag niya sa mga tao nga mga hindi luwas. During sa second coming, ara makigira sila sa Ginoo, magbato sila sa Ginoo. Ang bilog nga mga army sa bilog kalibutan, magtingob sila, mag-unite sila, batuan nila ang Ginoo. Makon mo na. Kag ara ang kalisod. Ara ang kapigado, ara ang kalisod, ara ang kabudlay. So dira mga utod, ma-realize nila nga hindi sila magdaog dira sa Ginoo. So iba ang second coming. Amen? Iba ang rapture. Ang rapture comfort, pero ang mga tao sa second coming nga mabilin, hindi madala sa rapture, makaagom sang wrath, makaagom sang gira, kag maka-experience sang kabudlay. Kapigado sa ina nga tion. Hindi na normal ang kabuhi sila sa tao. Hindi ka nakatulog maya, di ka nakakaon, basi di ka naka-ista si mo balay. Pamilya mo, basi makawatak-watak na kamo. Amo na kabudlay, mga utod. Kaya, iba po, no? Peace and punishment. Peace para sa mga body of Christ, pero punishment sa mga hindi dadala sa rapture. Kaya iba sila, brad. Magkaiba. Alright? Next. Number 5. Alright, tandaan nyo pa, anong number 1? The program. Ano ikaduha? The place. Ikatatlo? The people. Okay. Okay, may nalaktawan ko mga kabyanan. Okay, before galita. Before ning period. Laktawan ko. The people. Number 5, the people.
Oh, so klaro na. Okay? Ang people dire for Alright. So sa rapture, nambal ko na kayo na, sino diri ang candidates? Sino ang participants? The body of Christ, for the body of Christ. Both both tanda niyo, Brad, alive and dead, patay kag buhay pag i-rapture. Okay, klaro? Okay, patay kag buhay o buhay kag patay, i-rapture sila. Magsugat sa Ginoo in the air. While ang second coming, may clone na kita. Sino na, Brad? By the way, diri mga utod, idugang ko lang para at least, Laro, Brad? Makita ba ninyo, Dra? Sa rapture, Jew and Gentile. Kay way tagapati nga ang maluwas, Gentile lang. Gapati kita sa aton panahon karon, kung may Hudyo nga magbilib sa gospel o the grace of God, masib gyapon. Okay? So masib siya. So madala siya sa rapture. Klaro, amen? Amo na nga may mga teaching nga baptist lang masave, dako kayo nang bakak, Brad. Dako kayo nang mali. Kay walay amo na ang i-save ang body of Christ, hindi religion, hindi pundok, hindi grupo, hindi sikta, klaro? Jew and Gentile. Pwede dire i-rapture. Second coming, while sa second coming mga utod, okay? For while ang second coming for Israel and nations. Now, sino ding nations? Mga Gentile nation nga gaagin sa Israel. Nga kontra sa Israel. Sila ni ang i-judge sa Ginoo. Sila. Ang Israel kag ang nations. Nations. Mga kabiyanan. Okay. So, balik na kita dito. Balik na kita. So magkaiba, Brad, ang magkaiba ang audience sa ang people. Sa rapture kag second coming, magkaiba ang people. Okay, number 6. Period. Okay? Okay, ano naman ang period? Ano ang period? 1 Thessalonians 5:9. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Sa rapture, amo ni siya ang period. Chapter 5 verse number 9. First Thessalonians chapter 5 verse 9. According to verse 9, for God hath not appointed us to what? To wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Verse 10, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Amen. So, according to mga utod, ano ang period sa rapture? Ano ang period? According sa verse, meaning, happens before, okay,
tribulation. Amo na gitawag ta pre-trib. Kay matabo mga utod ang rapture before, take note, before tribulation, not during tribulation or after tribulation, before. Take note, before. Kay ang hambal sa verse 9, anong hambal verse 9? Ginluwas kita sa Ginoo. Verse 9, for God hath not appointed us. Kay why daw tagi-design sa Ginoo, why tagi-appoint sa Ginoo para sa iya kasuko kag kaligot-got. Amen? For God hath not appointed us to wrath. Kundi, sa ano? But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Amen? So, klaro. Ang picture si Brad, si Noah. Before nagbaha, ang Ginoo, ginsafety na siya. Gibutang na siya sa ark bago nag-abot ang baha, Brad. Okay? Nakita niyo, Brad? The same kay Lot. Before ang Ginoo nagpaulan sang asupri sa Sodom kag Gomora, gipa-exit niya na si Lot. Ginpasibat niya na si Lot bago siya nagpaulan. The same principle sa rapture. Before ibo mo sa Dios ang iya kasuko sa tribulation period, ano ang tribulation, Brad? Siling ang Bible nga ang tubig mangin dugo, tapos pila ka bulan, total darkness, wala adlaw, 3 ka bulan, mga utod. Tapos may mga tanga nga mga utod, ang buhok daw babae, itsura daw leon, tapos may mga ikog sila nga mga ikog ka scorpion nga magpanakit sa mga tao. Hamakon mo na nga grabe kalisod. Basaha ang Revelation. Kung ano, makita mo, Darbad, ang kaligot-got, kasuko sa Diyos. In fact, ang tao maghandom, Lord, patya na lang kami. Pero ang kamatayo, nagpalagyo. Mag-ulan sa pirti ka bugat, nga halos 50 ka kilos, maulanan mga tao, gakalapusa na, gakapislat na, pero buhi, gyapon. Di na matabo mga Walking Dead. Kanang mga pelikula subong, amo na gina-practice na nila. Walking Dead, mga tao daw mga zombie na. Buhi lang gyapon, way ulo, pisat ng ulo daw lata, buhi gyapon. Amakon mo na. Maglinog nga diber para na experience sa kalibutan. Nga mga utot sinig, ang bukid matapan, din kasi na. Mag-11 lang gani siguro, magnitude 11 o intensity 11, ambot lang. Kung may building pagagatindong. Hello? Ano ka klase nga linog na, Brad? Ang bukid matapan? Grabe ka, hadlok na, imaginon mo. Kita gani, gabuyong-buyong na ta daw. Pila lang ka seconds. Kalain na pamatsya mo, daw malipong ka. Naka-experience ka linog. Dugay-dugay. Abi mo daw galinog lang yapon. Dugay madula. Hamakon mo na. Ang bukid matapan. Perti kabudlay. Ang tribulation never pa na-experience sa humankind. Ever since, wala pa sa na-experience. Amo na magsiling karon nga tribulation period na, mali. Kay coming pa ang tribulation. That's why karon nga gabi is, usisa agyod ka o galingon mo kung tinuod kang luwas. Kay basin kumpiyansa ka, nga abi mo, feeling mo luwas ka, but in reality, hindi gani. Kag makimot ka na lang, away ka na dala sa rapture. Ginikanan mo, nanay mo, tatay mo, wala na sila, di mo na makita. Sige mo text, sige mo chat, huwag ka sabat. Kaya rapture na gali, ikaw nabilin ka. Problema nga ron. Ano na ka ron? Kag once nabiyaan ka. Pag nabilin ka sa rapture, nabilin ka. Why na gina chance? Kulaton mo ng tribulation. Amo nang masubo. Pinakapait sa bilog kalibutan. Sa bilog mo kabuhi, inang di ka gid madala sa rapture. Kaya tinuod gali, why ka relasyon sa Ginoo? Dili genuine imong kaluwasan. That's why karon gabi siguraduha. Kay basig magbalik umarapture karon gabi makibot ka lang bana mo, why na? Nabilin si Mrs. O si Mrs. nadala, nabilin si Mr. O nadala ang bata, nabilin ang ginikanan. Amo na klarohon ta salvation ta? Amen, church? Why ra ba ni pa-member? Why po ni gabasi sa baptism? Biskang kapila ka pa na baptize, why na labot? Sa rapture, imo baptism.
Amo na basin ka sabay-sabay ka lang karon, kaya gina-pressure ka ni Papa, si Papa mo, ayaw. Dapat ikaw mismo naintindihan mong kaluwasan mo. Oh? Mama mo. Oh? Kay kanya-kanya ta, way makabulig sa aton. Okay? So ang rapture, matabo ni siya before tribulation. Oh, before tribulation. We are not appointed, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Amen? Are you happy? Nga utod nga di na gali kita maka-experience sa tribulation, kuwaon na kita sa Ginoo. While ang second coming, Matthew 24. Amo ni sadto mga utod. Sa wala pa kita sa truth, abi naton ang Matthew 24 para po na sa aton. Hindi na siya para sa aton. Matthew 24, 29, verse 29. Lantawa, verse 29. Matthew chapter 24, verse 29 and 30. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, magdulom, and the moon shall not give her light. Amakon mo, why nasiga ang bulan? And the stars shall fall from heaven. Makon mo na, ang mga bituon nagkalahulog. According sa scientist, mas dako pa daw ang bituon, mga utod, kaysa moon. Actually, ang moon, na-consider gyapon na siya nga star. Pero lantaon lang nato daw, gamay ang star. Pero in reality daw, kapiloon daw ng size sa moon, sa star. Kung ibog daw palapitan. Imagine mo na, kung ang moon dako-dako na gani, kung mag-full moon, di ba? Kabantay ka mo, full moon ba, gabi ka bilog. Daw mahikap mo, daw lapit ka lang sa moon. Maglantaw ta, grabe. Ang disenyo sa Ginoo, grabe ang bulan. Oh. Kung isa pa lang kabituon, mahulog. Ang meteor gani, asteroid. Mahulog ba? Grabe daw impact sina sa kalibutan. Akan mahulugan ba? Meteorite. Ibo mo to meteor, kay galagba ito. Asteroid. Kanang daw, tiayhan pa mga bituon. Mga bituon, hindi lang isa, mga bituon. Timano na lang. Oh. Way pa rin natabo. Sino na ba nakabalita nga may bituon na hulog? Ikaw garo nahulog sa katre. Nakakita kag bituon. Pero nang bituon nga gibalita nahulog halin sa langit, wala pa. Matabo na sa tribulation. Oh. And the moon shall not give her light, and the stars, plural of stars, shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Ambag mo, magkala uyog. Verse 30, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, Jesus Christ. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son, Man, coming in the clouds of heaven with power and great glory. Second coming, mga utod. Before mag-end, kanang pinakalas sa tribulation period, amo na magatabo utod ang second coming. So mag-abot ang second coming after tribulation period. Sa tumoy gid sa tribulation period, sa tumoy, dira mag-abot ang second coming. Dira si Jesus Christ mag-touchdown. Ang rapture, before ang tribulation. Ang second coming, tumoy-tumoy, punta sang tribulation. So magkaiba ang kanilang period. Amen? Hindi sila simultaneous, hindi sila sabay. Kundi magkaiba sila. Alright, klaro, amen? Okay?
Ayop, ara pa kita. Okay. Next, mga utod. Oh. Number 7. Oh, participants. Okay? Sino ang participants? Of course, sa rapture. Okay? Sino ang iyang i-rapture dire? Okay? Christ comes. Christ comes for His saints. Christ comes for His saints. Body of Christ. Body of Christ. Ito naman, Christ, okay, comes. Ito naman, iba. Christ come with His saints. Ini for His saints. Okay, para sa mga saints. BOC. Ito naman, with His saints na. With His saints. May upod siyang mga saints. Aside sa mga angel, may upod si Jesus Christ sa second coming. Okay? Mga utod. Now, okay. Last, number 8. Number 8 is placement in God's plan. Placement in God's plan. Ano ang iyang placement? Okay, sa rapture. Okay? Ang rapture ends with, okay, ang rapture, mga utod, amo na siya ang culmination, katapusan, okay, or ending sa dispensation of grace. So, di na magtakop. Okay? Kung sa ano pa ni, amo na, cross, from the cross to rapture. So, amo na siya. Okay? Until rapture, amo ni ang dispensation of grace. From cross, amo ni siya. Up to rapture, amo na siya. Kaya pag abot dire, tribulation. So, sirado na. Wala na siyang grace period. Wala na siyang dispensation of grace after the rapture. Amen? So, klaro ba? Wala na. Pag na-rapture, wala na. Iba na nga dispensation. Iba na nga dealing. Okay? Isa lang ang dispensation of grace sa aton panahon subong. Okay? While, ang second coming, ano naman ang second coming? Okay? After sa second coming, okay, begins, ano siya? Begins Christ, millennial reign. Alright. Okay. Millennial, double N pala. Alright. Ang rapture, after rapture, mag-in ang dispensation of grace. While ang second coming, mag-start ang millennium. Ano ang millennium, Brad?
That is the 1,000 years of Christ reign on earth. Reign on earth. 1,000. Alright. So magkaiba ang sitting nila. Magkaiba mga utod. Kingdom. Second coming begins Christ's millennial kingdom on earth. So the rapture and the second coming are not the same. Amen? Klaro ba? Hindi pareho ang rapture kag second coming. The rapture is heavenly hope for the body of Christ. Amo ni aton heavenly hope. While the second coming is an earthly hope for Israel. Earthly hope na nila para sa Israel. Confusing the two robs believers' comfort and distorts God's prophetic timeline. That's why importante po ang right division mga utod. Okay? So anong himuon? Dapat may ara kita discern the difference between mystery and prophecy. Dapat kabalo kita. Paano nato evaluate? Paano nato i-distinguish? Paano nato i-divide ang mystery program kag prophecy program? Hindi naton pag-emerge ang Israel kag body of Christ. Iba na sila. Declare the blessed hope of the rapture. Ang rapture, that is the blessed hope, mga kabiyanan. That's why, now, kita bilang body member sa body of Christ, balaan naton, kundi ang aton para sa aton. Para madula sa ato ang fear, para madula sa ato abiyan ang confusion. So, kailangan ma-distinguish naton ining dalawa. The rapture is our rescue. The second coming is reign. Okay? Ang rapture, rescue. Ang second coming, reign. Pag reign ni Christ dito sa earth. Don't confuse the comfort of grace with the terror of judgment. Okay? Now, I hope tonight, kabalo na kita mag-differentiate, Brad. Nga iba ang rapture, iba ang second coming. Ang second coming, hindi rapture. Ang rapture, hindi second coming. Kaya magkaiba ang ila program, magkaiba ang ila place, magkaiba ang participants, magkaiba ang mga tao. Amen? Ang rapture, para sa heavenly promise sa Ginoo. While ang second coming is for the earthly program sa Ginoo sa millennium. No? I-start sa millennium. So I hope somehow may aratan na rin karon nga gabi. Kag tandaan nyo nga mga verses kay pwede nato pamangkoton ang aton mga friend. Kilalahon naton o tudloan naton sila ano ang kaibahan sa rapture kag sa second coming. Okay? And lastly, siguraduhon ginaton luwas kita. Kay sayang ga lecture kita dire. Pero pag abot dito sa ibabaw, dito magkita nay. Pangitaon nato dinto si Brad, dinto si sister. Ay abaw. No? Masubo. No? Ang problema po din si pastor. Dako nga problema. Si pastor ang wala. I hope mga utod tanan kita luwas. Amen. Tanan kita save. Amo gining desire ko. Tani save kita tanan. Hindi nga feeling nato save. Ayaw pag depende sa imo feeling. Kay ang feeling nato di na basihan. Dapat facts mga kabiyanan, no? Base sa pulong sa Ginoo. Imo gisaligan ang gospel, ang gihimo ni Kristo sa cross. Lord, salamat sini nga gabi. Salamat si mong gugma, grasya. Salamat Lord sa opportunity maka-learn kami, maka-Bible study kami this evening. Ag amon matun-an Lord ang kaibahan gali sa rapture kag sa second coming. And thank you Lord sa blessed truth kay mo ginhatag samon nga kami Lord may comfort, may blessed hope nga ginahulat, which is the rapture, the meeting